Hello guys, good morning. It's me again, Kamutika TV. Don't forget to subscribe sa YouTube channel ko sa Kamutika TV. Ayan, thank you so much guys. Magandang araw. It's morning today. And thank you so much guys sa support. And ingat po tayo lagi. Huwag mawalan ng pag-asa. Ayan. Stay strong lang. At laging magdasal. Yan guys, pag-usapan natin ngayon is tungkol sa mga nangyayari dito sa Macau. Is mostly kasi ngayon is ang dami mga scammer. Ayan. Bigyan ko lang kayo yung tips about sa nangyayari ngayon dito sa Macau is ang daming na-scam. Especially yung mga paubos ng visa, 10 days na lang, 20 days. Yung mga mostly na scam. Ayan. Alam nyo guys, huwag kayo magkikipag-coordinate sa mga agent. Kasi hindi lahat ng agent dito sa Macau is mapagkakatiwalaan natin. Ayan. Especially pag yung visa natin is 10 days na lang, 20 days. Yan yung mga ano yan, in danger na yan sa mga kumbaga delikado yan sa mga scammer. Yun yung target ng mga target lakan na yan malalaman mo yun kasi pag scammer is ikipag-usap ka sa kanya. Example, hiningan ka ng placement, minsan ka di ka pa na interview, hiningan ka na ng placement, kalahati or buo. Mas mahirap pag buo, diba? Sabihin natin 15, yan yung mostly mga placement yan, 10, minsan nga 8,000 lang ganun. Hiningan ka na, wala pang nangyari, wala pang interview. Hindi mo pa alam kung ano yung mangyayari, hindi mo alam kung anong employer ba, anong agency ba, diba? Pa-line up ka na kasi mayroon darating na interview. Magbigay ka na ng reservation. Siyempre ikaw bigay ka na kasi ilang days ka na lang, bigay ka na doon. Tapos ang tagal, nagantay ka mga sabihin natin 3 days before yung last yung 20 days mo patapos na. Next na is last na yun, yung UV. Yung mangyayari niyan, antay ka lang, paantayin ganyan Tapos mangyayari niyan, sasabihin, exit ka muna ng Hong Kong, stay ka muna doon, antay ka lang sa tawag ko. Hindi, siyempre andun ka nag-aantay. Hindi, siyempre doon kailangan mo rin ng budget maubos yung budget mo doon, wala pa rin. Dahil sa kakaantay mo ng matagal, 14 days lang doon yung tourist visa sa Hong Kong, bumalik ka ng Macau. Yung nagamit mo na yung UV, yun yung 10 days. Tagilid ka na kasi UV na yun, 10 days na lang. Hindi ka na pwede mag-extend. Yung 10 days na yun, exit ka na ng Macau niyan. Wala ka ng choice na, exit ka na. Paantayin ka niyan. Antay-antay ka lang kasi palabas na raw yung quota mo. Hindi nangyari. Kakaantay mo. Wala, naubos 10 days mo. Hindi ka na rin nakapag-apply kasi naantay mo yun. Ka na yung na yung kampante ka na, may trabaho ka na exit ka na pa-exiting ka ng Thailand. Mostly ganito sa Thailand kasi guys, marami sa Thailand yung nag-aantay ng tawag pag-release ang green chop nila. Sabi ng agent nila is antay ka lang dyan 1 week o 2 weeks, lalabas na. Ilang months na, 1 month na mahigit, wala pa, diba? Ibig sabihin, pag ganyan, scam yan. Huwag kayo makikipag-coordinate sa mga agent na yan. Doon kayo makikipag-coordinate sa agency. Legit yun pag sa agency ka makipag-usap. In-check yung kausap mo, legit yun. Sasabihin sa'yo, magbayad ka ng placement mo para sa quota mo. Legit yun pag Chinese kausap mo. Doon mismo sa agency.
sa loob ng agency. Doon ka magbibigay sa loob ng agency. Legit yun, sure yun. Magbigay ka na doon. Kasi sureball yun. Pero kung sa labas kayo mag-uusap, tapos sabihin, magbigay ka dito sa ano, andito ako sa McDo or sa park, punta ka dito, iabot mo na yung ganitong pera, malabo yan. Pero kung doon sa agency mismo, for example lang to, sa Winsing, pinareport ka doon, interview, tapos hingan ka na ng bayad mo, legit yun, magbayad ka na doon kasi matik yun, may trabaho ka na yan, ganun. Pero kung sa tao, yun yung wag yung gagawin, may scam kayo nyan, sigurado. Siguro man kung ma-scam ka man, tingin ko malabo may balik lahat. Yung iba, swerte kasi naibabalik. Mas marami pa rin yung mga hindi naibalik yung pera nila. Nag-exit lang ng Thailand. Wala nangyari. Sayang yung pera. Imbes na sana na doon yun sa legit, napunta pa sa scam. Diba? Kaya huwag kayong makikipag-uusap sa mga tao lang, sa mga gilid lang. Doon ka mismo sa agency, may na-applyan mo, doon ka makipag coordinate or doon ka magbayad ng placement, doon mo ibigay sa in-check yun sa tao. Legit yun pag ganun, walang scam yun yung advice ko. Yun yung tama naman talaga doon. Taka huwag kayo magbibigay yung mga line up na yan, wag. Kahit magkano, kahit sabihin natin 500, wag. Kasi kung line up ka na talaga doon, hindi mo na kailangan magbigay. Kasi nakandong ka na nga, ba't ka pang bibigay, diba? O pwede, line up ka. Sige, magbibigay ko after interview, after ko pumasa. Diba? Pag pumasa ako, baka hindi lang isang ibibigay ko sa'yo, o gano'n. Baka 30,000. Diba? Meron kasi ganun talaga, manghihingi. Scam lang yun. Hindi mo na kailangan manghihingi ng reserve. Nandun ka na, nandun na eh. Pinasa na kung sakali na ikaw talaga yun. Diba? Kaya, ingat tayo guys, ingat. Mostly kasi nag-exit ng Thailand, mga na-scam. Wala na. Hindi mo na mahabol yun kasi nandito ka na sa Thailand. Wala. Iyak ka na lang walang luha. And guys, thank you so much guys sa mga nag-subscribe at maniwala ka na lang sa akin. Tandaan mo yun. Yung mga sinabi ko, tips ko yun para hindi ka ma-scam. Yan. Good luck guys, ingat lagi. God bless.